Ang mga tao sa paligid niya ay patuloy na sumisigaw, pabagsakin niyo siya. May nakaisip at sumigaw, paano natin siya mapapatamba kung wala tayong mga pana dito sa platform? Patuloy na tumatakbo si Narcissus at lalong nag-ingay ang paligid sa kanyang mga galaw. Nakita niya ang isang pangkat ng mga sundalong nakapila ng maayos, nagsasanay ng paggamit ng espada. Agad siyang tumalon pababa, diretso sa mga sundalo, na gaya ng kanyang mga nakalabang grupo, ay nakasuot din ng maskara ang may mapulang mga mata. Nang makita siya ng grupo, sumigaw sila, "Nandyan siya! Huliin niyo siya! Saktan niyo siya!" habang itinaas ang kanilang mga espada patungo sa kanya. Mula sa itaas, tumalon si Narcissus, ang mga braso ay nakabuka, tila isang makapangyarihang Diyos na walang pag-aalinlangan. Ang kanyang tingin ay malamig at mapanghamon, tila tinitingnan ang mga natalo. Matapang niyang sinabi, "Kidlat, bumagsak ka." Pagkatapos ay yumuko siya, mabilis na bumagsak tulad ng kidlat, diretso sa mga sundalong nagsasanay ng espada sa ibaba. Isang puting sinag ng liwanag ang bumagsak sa gitna ng larangan ng labanan. Ang mga sundalong may hawak na espada ay tumingala sa langit at nakita ang sinag ng liwanag na papalapit sa kanila. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at nagbitak ang lupa habang nagliparan ang mga piraso ng bato. Napuno ng alikabok ang paligid at yumanig ang kapaligiran dahil sa shockwave. Pagkatapos ng pagsabog, nagkalat ang mga sundalo, sugatang-sugatan at di makagalaw. Samantalang si Narcissus, sa kabila ng lahat, ay bumagsak ng walang gallows, at ang lupa sa paligid niya ay nagbitak sa bilugang hugis. Ang kanyang mga mata ay malamig at ang kanyang mukha ay puno ng panganib habang inisa-isa niyang tinitingnan ang mga nasa paligid, tila may hinahanap. Ang mga nakamaskarang may mapulang mata na may hawak na mga espada ay naguluhan sa kanya at nagtatanungan, "Ano yun? Tao ba siya o demonyo?" Isa sa kanila ang itinuro siya at sumigaw, "Lahat, magtipon." Ang haring yun ay si Leonidas. "Patayin siya." Nang marinig ito, nagsigawan ng lahat, "Lusob! Atakihin siya." Tumayo siya ng handang lumaban, walang takot sa dami ng kalaban sa harap niya. Kahit nag-iisa, sumugod siya na may hawak na kahoy na baston, ang kanyang mga mata ay walang alinlangan, nakatuon sa mga kalaban. Sa isang malakas na hampas, lumipad ang lalaking nasa harapan, tumama sa mga nasa likod niya at nagtamba ng ilan pa. Ang hampas na yun ay ibinigay ni Narcissus gamit ang kanyang kahoy na baston, na ngayon itinutok niya sa mga kalaban na parang isang babala. Hinigpitan niya ang hawak sa baston at tatlong magkasunod na hampas ang tumama sa mga kalaban, na nagulat at napa-atres ang mga ito. Ang bawat hampas ay mabilis ngunit malakas, tumatama sa mga maselang bahagi ng katawan ng kalaban tulad ng ulo at tiyan. Ang mga nasa unahan ay unti-unting bumagsak, habang patuloy niyang tinatamaan ang mga ito ng buong lakas gamit ang kanyang baston. Ang bawat hampas ay may kasamang kislap ng asul na liwanag na nagliliyab ng patuloy. Dahan-daang napabagsak niya ang halos buong unahang linya ng mga kalaban. Ang mga tinamaan ay nagkalat sa lupa, di makabangon, at wala ng lakas upang lumaban. Ang kanilang mga maskara ay nabasag at ang kanilang mga mata ay natirik sa kawalan ng malay. Sa taas, nagsimulang magbulungan ang mga manunood, nabagsak niya ng isang hampas ang maraming Iron Mask fighters. "Diyos ko, buhay pa ba sila?" Lahat ng tumayo upang lumaban sa mga sandaling iyon ay napabagsak sa lupa, tinutamba ng makapangyarihang mga hampas ni Narcissus. Hawak ng iba ang kanilang mga espada, ngunit walang isa man ang nang-ahas na lumapit kay Narcissus. Bahagya siyang yumuko, ikinawit ang kanyang baston at sinabi, "Hindi ko sila pinatay, huwag kayong mag-alala." Sa harapan niya, marami pang may mga maskarang bakal, ngunit hindi rin sila makalapit. Tiningnan niya ang mga ito ng may banta, "Ibigay ang inyong commander." Isa sa mga may maskara ang nagsalita ng may yabang, "Arogante kang hayop," at walang takot na sumugod, sinisigaw, "Akala mo ba hindi ka kayang patayin ng mga espada na ito?" Bagaman hindi inasahan, mabilis na nakailag si Narcissus at itinulak ang kanyang baston pasulong, mabilis at malakas ang hampas nito. Agad siyang yumuko at lumapit sa lalaki, inabot ang hawakan ng espada nito bago pa man ito makagalaw. Nakuha niya ang espada sa isang iglap, dahilan upang mapasinghap ang lalaki. Pagkakuha ng espada, sinabi niya ng malamig, "Salamat." Ang kanyang mga mata ay walang takot, tila hindi alintana ang lakas ng mga kalaban.
Patuloy siyang naglakad nang hindi lumilingon, kailangan ko nga ng espada ngayon. Sa isang iglap, nasa likod na siya ng lalaki at malakas niyang hinampas ang ulo nito gamit ang hawakan ng espada. Bumagsak agad ang lalaki, hindi na makalaban pa. Tiningnan ni Narcissus ang paligid, iniisip na ang manipis na espada ay walang banta sa mga may armor. Isang kamay ang may hawak sa espada, ang isa naman sa baston sa likuran, habang siya'y handa ng muling lumaban. Ang kanyang mga paa ay nakatanim ng mabuti sa lupa, kinukuhang lakas at momentum para harapin ang mga kalaban ng buong lakas. Sa malawak na arena hall, napapalibutan ng matataas na kastilyo at mga estatwang nagtataglay ng kapangyarihan at kagitingan ng mga pinapakita. Isa-isang bumabagsak ang mga may maskarang bakal sa lupa, wala nang makatayo muli. Bagaman mas malakas si Narcissus kaysa sa kanila, ang dami ng mga kalaban ay unti-unting nakakapagod sa kanya. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha habang nag-iisip na hindi siya dapat masyadong mag-focus sa pakikipaglaban, iniisip na kung ang bava na ito ay hindi gaanong mahirap, ibig sabihin, ang kanilang leader ay malamang na iba sa karaniwan. Itinutok niya ang espada sa mga nakamaskara, at tahimik na nagmasid, kailangan kong hanapin siya. Sa mataas na kastilyo, tinignan ni Rides ang nagaganap at nagsabing, sa tingin ko, nahanap na nila ang kondisyon para manalo kahit hindi pa natin inihahayag. Narinig ito ni Lucius Antonines na nakaupo sa kanyang trono, at ngumiti, hindi sila ang nakatuklas nito, si Abydos ang may gawa at ibinahagi lamang sa kanila. Tumango si Rides at tumugon, oo, mahal na hari. Tahimik na iniisip ni Rides na puro kalokohan ang sinasabi ng hari, ngunit magalang niyang idiniretsa ang kanyang tindig at sinabi, ang lahat ng gladiator ay maghahanap sa kanya rin. Iaanunsyo ko na ang mga kondisyon sa pagkapanalo, mahal na hari. Kalma namang sumagot si Lucius Antonines, hindi mo muna ipapahayag ang nakatagong patakaran, hindi ba? Ngumiti siya nang may katusuhan. Hindi pa oras para ipahayag yon, tugon ni Rides, na nakangiti rin. Sa pagdinig ng pahintulot, sumigaw siya upang ipahayag, ihahayag na natin ang kondisyon para sa pagkapanalo sa round na ito. Ang kondisyon ay kailangang talunin ng panig ng Greek ang nakatagong leader sa hanay ng mga tropa ng Persian. Ang panig ng mga Persiano ay kinakailangang talunin si Haring Leonidas. Sa pagkarinig ng mga pahayag na ito, nagtaas ng mga kamay ang mga manunood, sumisigaw sa saya sa buong arena. Isang lalaking may maskarang bakal ang nagsabi, sandali, hindi pala natin kailangang patayin silang lahat. Ang kanyang mga kumikislap na pulang mata ay nagpatuloy, matatapos ang laban sa oras na mahuli natin ang hari. Ngunit isa pang may maskarang bakal ang nagtanong, nag-iisa lang ba ang hari? Agad nilang binunot ang kanilang mga espada at sumugod, iniiwan ang ilan sa mga pader ng kastilyo habang ang iba'y nakatuon sa pagpatay sa hari. Nanlaki ang mga mata ni Narcissus habang nilinggan niya ang pinagmulan ng ingay. Nandoon, marinig ang may utos. Agad siyang yumuko at tumalo ng mataas. Ang mga may maskara sa ibaba ay tumingala, habang si Narcissus ay tila bumaba mula sa isang sinag ng liwanag. Sa gitna ng libo-libong kalaban, siya ay nag-iisa ngunit hindi nagpatinag, patuloy niyang iwinawasiwas ang kanyang kumikislap na baston at espada, pinabagsak ang sinumang maskaradong lalapit. Sa gitna ng labanan, nagngingit-ngit si Dices habang patuloy na nakikipaglaban, napansin niyang unti-unting nababawasan ang kanilang mga kalaban. Tama yan, sigaw niya habang itinulak ang kanyang baston pasulong at itinaas ang kanyang kalasag. Karamihan sa kanila ay hindi na nakatuon dito, bulalas niya, itulak pa natin. Ngunit isang sundalong Griego ang huminto sa kanya, sandali, tanong ng sundalo, bakit natin kailangang sumulong? Nagulat si Dices at bumalik sa pagsagot, anong ibig mong sabihin? Siyempre, upang manalo. Ang sundalo ay tumingin pabalik at nagtanong, ang ibig kong sabihin, bakit natin kailangang manalo? Ipinaliwanag niya ang bagong anunsyong patakaran, matatapos ang laban kapag namatay si Narcissus, matatapos na rin ang kompetisyong ito. Napatingin si Dices, bumaba ang kanyang ulo na parang duwag, hindi ba yon ang tunay na paraan para manalo? Kung matatalo na lang tayo at mabubuhay, hindi ko na nais pang manalo. Kung gusto nating mabuhay sa nakakadiring kompetisyon na ito, sapat na yon. Ngunit galit na sumigaw si Urias, mga duwag. Iyan ba lang ang kaya niyong isipin? Galit niyang itinaas ang kanyang helmet at nagmura,
Hindi ba ninyo naalala kung bakit siya sumugod ng diretso sa kalaban? Ginawa niya yun para sa ating lahat. Ang isa sa mga nais na patayin si Narcissus ay sumigaw, pero hindi naman namin siya pinilit na gawin yun. Siya ang nagdala ng sarili niya sa ganitong sitwasyon. Si Shua ay humarap at nagtanong, "Ano ba talaga ang gusto niyong gawin ngayon?" Sumagot ang lalaki ng matigas, "Madali lang, manatili tayo rito at protektahan ang ating lugar." Ang kasama niya ay agad na sumang-ayon, "Tama siya, hindi naman mukhang pagtataksil ang ginagawa natin." Umusok sa galit si Urias, tinanggal ang kanyang helmet at sumigaw, "Mga duwag! Ano, gusto niyo bang magdulot ng kaguluhan ngayon? Ang kapal niyo para tawagin ang sarili niyong mga lalaki." Ang isa pang nagsalita ay nakakunot ang noo at sinabing, "Sabihin mo ang gusto mo, pero ano sa tingin mo ang mas mahalaga kaysa sa mabuhay sa ngayon?" Si Shua ay nag-isip ng seryoso, iniisip na isa itong napakadungis at hamak na ideya. Ngunit wala nang ibang paraan si Spiro upang kumbinsihin sila. Biglang nagsalita si Spiro, "Ha? Mga hanggal." Nagtaka si Shua at lumingon sa nagsalita, si Speos. Sabi ni Speos, "Gusto ninyong maghintay dito hanggang bumagsak si Narcissus, di ba? Gaano katagal yon? Hanggang bagong taon." Ang lalaking nagtatanggol kanina ay nagtanong pabalik, "Anong sabi mo?" Nagpatuloy si Spiro, "Alam mo ba ang taong yon? Hindi siya mamamatay. Hindi siya mamamatay maliban na lang kung gugustuhin niya. Hindi ko sinasabing sobrang bilib ako sa kanya, yan ang katotohanan. Kung malaman niyang nagtaksil kayo, simula bukas, kailangan ninyong mabuhay mag-isa." Naging balisa si Urias, "Ano? Parang nakakatakot pero mukhang may katotohanan." Tiningnan ni Spiro ang grupo sa harap niya at sinulyapan, tigilan na ang pagsunod sa plano ng mga hanggal at makipaglaban ng todo. Iyan ang dapat nating gawin ngayon. Sa narinig na mga salita, napaisip ang mga sundalong Griego at hindi na nagsalita pa. Sumigaw si Shua, "Poprotektahan ko kayo." "Sige na, sugod." Nagkaisa na ang kanilang pananaw, itinaas ang kanilang mga kalasag, bitbit ang kanilang mga espada at pamalo, at buong lakas na sumugod patungo sa mga sundalong Persyano. Sumigaw sila ng malakas habang patuloy na umaabante, ginagawa ang lahat upang suportahan si Narcissus. Ang mga lalaki sa likod ng maskarang bakal ay nagsimula ring lumaban ng buong lakas, isinusugal ang kanilang buhay upang manalo sa laban na ito. Si Spiro ay nakangisi habang pinagmamasdan ng mga tao, nag-iisip ng may pagkatuso, "Oo, ganyan nga. Eksaktong ayon sa plano ko, mga hanggal." Sa kanyang kalooban, may itinatagong patalim. Samantala, si Narcissus ay patuloy na nakikipaglaban ng matindi, walang bahid ng pagkatalo laban sa mga kalabang nakamaskara. Ang kanyang espada at baston ay walang tigil na humahampas sa mga kalaban, ang dugo ay tumalsik sa kanyang malamig na mukha. Ang kanyang mabagsik na mga mata ay walang pag-aatubiling sumusuyod sa paligid, pinabagsak ang sinumang masalubong. Sa gitna ng pulutong ng mga nakamaskara, napansin niya ang isang malaking figura na may kislap sa kanyang dibdib. Tila natagpuan na niya ang taong matagal na niyang hinahanap. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakatuon sa lalaking may kakaibang armor kumpara sa iba. Sa dibdib ng lalaki ay mayroong kislap na hugis diamante, at agad niyang nakilala ito, ginawa sa ginto. Siya na nga ito, nakatuon ang kanyang titig sa pangalan sa dibdib ng armor, kung saan nakaukit at kumikislap ang diamanteng hugis. Kumpirmado na niyang ito ang pinuno, kaya sumugod siya rito na parang bala, matay naglalagablab sa galit. Sa parehong sandali, napansin ng pinuno ang kakaibang titig na nakatuon sa kanya. Alam niyang natukoy na siya ni Narcissus. Ngunit hindi makapaniwala ang pinuno, iniisip, imposible. Hindi niya nakita ang maliit na ukit sa dibdib ko. Siguro, nagkataon lang. Subalit sa oras na nag-relax ang pinuno, muling tumitig si Narcissus sa kanya, na muling nagdulot ng pagkabalisa sa pinuno. Hindi ito maaaring mangyari, siya talaga ay baliw. Hawak ng pinuno ang kanyang espada at tumayo sa gitna ng pulutong, hindi sumusugod ngunit maingat na nagmamasid sa unahan. Alam niya na papalapit si Narcissus. Nakita niya ito, ilang metro na lang ang layo. Ngunit habang sumasabay ang mga sundalo, unti-unting lumalayo ang agwat sa pinuno, na patag ang umatras at humahalo sa karamihan. Tahimik na pinagmamasdan ni Narcissus ang bawat galaw ng pinuno. Nagtatangka kang tumakas, ano? Lalong nagpapatunay ito na siya nga, bulong niya sa sarili habang sumusugod sa mga sundalo,
Dala ang kanyang baston at espada, pinapabagsak sila isa-isa nang walang takot. Habang bumabagsak ang bawat sundalo, mas marami pa ang pumapasok sa arena. Ang mga sigawan ng tagahanga ay umalingaw-ngaw sa paligid. 4 ang bumagsak at 4 pa ang sumugod, paulit-ulit na pagsasanib ng mga kalaban sa laban. Ang pinuno na nagtatago sa hanay ng mga sundalong nakamaskara, patuloy na nagmamasid. Kahit makita niya ako, ano naman ang magagawa niya? Hindi niya ako maaabot, mamamatay siya bago pa yun mangyari, isip ng pinuno, ngunit ramdam niya ang hindi mapigil ang titig ni Narcissus na parang sumusubaybay sa kanya. Sa isang nakaraan, minsan nang lumaban si Narcissus na may espada sa isang kamay at sibat sa kabila, ang kanyang katawan puno ng sugat, ngunit matapang niyang hinarap ang di mabilang na sibat ng kalaban. Pinilit niyang lagpasan ang pagkakabihag, pinapaslang ang bawat kalaban na parang hinihiwang gulay. Sa bawat hakbang, ang mga kaaway ay natatakot lumapit kahit gaano pa karami sila, sapagkat mistulang isda sila sa palanggana sa harap ni Narcissus. Sa kasalukuyan, patuloy na umiikot si Narcissus sa paggamit ng kanyang baston, pinabagsak ang mga kalaban na hindi magawang sumabay. Mas mabilis pa, aniya sa sarili, kinakailangang abutin ang pinuno. Bigla siyang tumalo ng mataas, at ang mga sundalo sa ibabay na patingala sa gulat. Bago pa man sila makarit, bumaba si Narcissus at muling pinadapa ang mga kalaban sa harap niya. Maabyutan ko siya. Itinaas ni Dices ang kanyang kamay na may 5 daliri, sumisigaw, 5 tao na ang natanggal. Samantala, si Costina ay nanunood ng punong-puno ng tensyon, kinakagat ang kanyang labi. Diyos ko, alam kong malakas si Narcissus, ngunit tila siya'y isang Diyos ng digmaan. Pinagmamasdan ni Reyes ang laban ng tensyonado. Nang mapanood ko siya kahapon, inisip ko, walang sino mang makakapaglibing sa halimaw na ito. Pero ngayon, tila ito na ang katapusan para sa emperador. Habang iniisip ito, palihim siyang sumulyap kay Lucius Antoninus sa tabi niya. Si Antoninus ay nakangiting nakatingin sa laban, mukhang nag-e-enjoy at hindi man lang napapagod. Pabilis ng pabilis si Narcissus. Napansin ito ni Antoninus at sumiklab ang matinding apoy sa kanyang mga mata, nag-uumapaw sa pagkagigil. Alam ko na, nagsisimula pa lang siya. Ako lang ang nakakaintindi nito. Dadalhin kita sa sukdulan ng iyong lakas, at saka kita papatayin, bulong ni Antoninus sa sarili habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa tensyon. Sa ibaba ng arena, nawala ng kontrol ang pinuno, galit na sumisigaw sa mga sundalo, ano pang ginagawa niyo? Lahat kayo, hulihin niyo ang demonyong yon. Protektahan niyo ako, kahit anong mangyari, itigil niyo siya at itarak ang inyong mga espada sa ulo niya. Hawak ang kwelyo ng isang sundalo, itinulak niya ito pasulong, ngunit ang sundalo ay takot at walang kagustuhang lumaban. Hindi, isa siyang demonyo, hindi siya tao. Naghisterya ang pinuno, sumisigaw, wala akong pakialam kung demonyo o Diyos siya, itigil niyo siya. Kapag nahuli ako, tapos na tayong lahat. Sa kabilang banda, napansin ni Shua ang kaguluhan sa hanay ng mga kaaway, nagmistulang nagkanya-kanya na lang sila. Naisip niya ang pagkakataong ito, lumapit sa kanyang kasama at sinabing, ako na ang mauuna, Urias. Ikaw na ang magpatuloy dito. Nanlaki ang mata ni Urias ngunit tumango na lamang siya. Mag-ingat ka, Shua. Tumugon si Shua at si Speos na narinig ang kanilang usapan ay napanganga. Ano, siya lang ba ang aalis, isip ni Speos, ngunit napagpasyahan niyang walang ibang paraan. Naisip niyang kung hindi si Shua, siya mismo ang magtatapos ng laban na ito. Humiyaw si Shua at sumugod sa gitna ng mga kalaban, sumasabay kay Narcissus para sa isang taktika ng pagsakal. Ang dalawa ay nagsanib puwersa, pinapabagsak ang bawat makasalubong, at nagdulot ng kalituhan sa mga sundalo na hindi alam kung sino ang kanilang uunahin. Ano ang nangyayari? Hindi dito, doon sila galing. Sa likod, napatili ang mga sundalo habang patuloy na sumulong si Shua, tila mainit na kutsilyo sa mantikilya, habang si Narcissus naman ay sumisigaw, umatras kayo. Ang pinuno lang ninyo ang kailangan ko. Nang marinig ito ng pinuno, lalo siyang natakot at agad na nagtulak ng 2 sundalo pasulong. Ano pang hinihintay ninyo? Parating na ang demonyo. Pigilan niyo siya, huwag niyong hayaang makarating siya rito. Ang sundalong itinulak niya ay galit na lumingon, sumagot ng, bakit hindi mo na lang kami tulungan at makipaglaban ka rin?
Nakita ng pinuno ang paghihimagsik sa mata ng sundalo, kaya galit na sumigaw, "Tumahimik ka. Ang trabaho mo ay sumunod sa akin, naiintindihan mo?" Ngunit ang sundalo, na napuno ng galit, ay hindi na sumunod. Tumugon ito ng may tapang, "Pareho lang tayo." Galit na galit ang pinuno, tumitig siya ng may matinding banta sa sundalong tumutol sa kanya.